everyone! By the way, I am Morengs, a content creator from THOC Season 3. After I graduated college po, diretso na po ako naging corporate worker. I was a former TV reporter, TV host, segment producer, field reporter. Parang feeling ko all-in-one na nagagawa sa isang media, nagawa ko na, naging writer din ako and all. Then after that, parang sabi ko, na-realize ko na media isn't for me at all. So I decided to go backpacking by myself. Nag-Indonesia ako that time, nag-Taiwan. And then nung nag-Taiwan na ako, bigla akong naubusan ng pera. Hindi pala enough yung savings ko. So nung nagbubook ako ng ticket pa uwing Pilipinas, nakita ko yung job interview for an airline. So nagpa-interview ako, nag-apply ako as flight attendant sa isang airline dito sa Pilipinas. And luckily, nakapasok ako and I became a flight attendant. So that was a year before pandemic. Naging FA ako. So hindi rin nagtagal, na-retrench ako because of pandemic. And then after that, nagtrabaho pa, after becoming a flight attendant, nagtrabaho pa ako as government employee. So after that one, ayun na, I decided to go backpacking sa Pilipinas naman. That was 1 month and a half. So naglibot ako sa Visayas. For 1 month talaga, like walang uwian. And then after that, the House of Collab, nakita ko nga siya sa TikTok. And then I tried my luck. Sabi ko, baka naman pwede akong maging content creator na outside na ng General Santos City. Because sa pagkakaalam ng madami, dati na po akong content creator even before I became a flight attendant. Pero hindi yung sikat. Hindi lumalabas yung content ko outside of General Santos City. So I was really having a hard time thinking kung para ba sa akin to or not. And then, yun nga, the House of Collab came, I auditioned, and luckily, nakapasok ako sa Season 3. Season 3 na nung time na yun. So ngayon, after nun, pumasok ako sa THOC as new content creator, pangatlong content creator ako. At first, winelcome ako na parang lahat ng malalakas na content creator, binigyan ng sweldo. Parang second day ko pa lang ata doon. Tapos may 2 content creators na sobrang taas ng sinahod. Yung isa, 1 million, isang buwan lang yun. Tapos yung pangalawa naman, 800,000. Sabi ko, bakit ako? Napasukan ko na lahat ng trabaho, hindi ko naman nakuha yun ng isang buwan lang. Tapos sinabi nga ni Sir JV, isa sa mga boss namin dito na parang, kaya mo, basta kaya mo ding mag-hard work. Kasi hindi naman napapay off yung isang bagay kapag hindi mo pinaghirapan. Kung karamihan, akala nila sa loob ako ng The House of Collab, kumita ng malaki, hindi po. Actually, hindi ko pa nakita yung sarili ko na magiging content creator after The House of Collab. Nakita ko yung sarili ko as successful content creator when I entered FNC. So, technically, ewan ko, bigla na lang din nangyari sa akin ng lahat na hindi ko ina-expect na parang pinupush kami lahat to do better, na magsipag sa content. Kasi akala ko dati, pa-cute lang talagang ginagawa mo sa content na once na gumawa ka, okay, kilala ka ng tao. Pero, ang hindi ko alam, pwede ka palang kumita ng sobrang malaki doon. Pumasok ako sa talk with only 2.8. Siyempre, million na din ako, pero kahit papano, iba pa rin yung naging growth ko nung pumasok ako sa talk. From 2.8, ngayon, magpo-4 million na ako. So, it's something na the management told me to do na dapat I should learn to collaborate with other people kasi hindi habang panahon, ikaw lang, mas magiging malawak yung network mo if you collab with other people. Doon ko natutunan from introvert me na biglang naging extrovert. Always remember that you got. Kapag alam mo yung worth mo, kailangan yun din yung kunin mo na halaga mo. Alam mo yun na ikaw nga, nagbigay ka nga ng worth mo as a person na mahalaga ka, dapat you are valued. Tapos pag kinuha ka ng ibang brands or whatever, biglang ibibigay mo lang ng libre. Dito ko na natutunan na lahat pala ng kilos at galaw mo, pwede kang kumita ng pera. And sobrang happy ako kasi as of now, kung akala ko dati na napapahalagahan ko na yung sarili ko dahil nga may mga brands na kumukuha sa akin, iba pa rin ngayon kasi mas alam ko na ngayon kung ano yung halaga ko. Mas alam ko na kung ano yung dapat na alam mo yun, when it comes to pricing, when it comes kung paano mo ibebenta yung sarili mo sa other brands. And at the same time, it helped me to be hardworking na dapat hindi nahihinto. Just because kumita ka ngayon ng mahalaga, dapat mag-stop na doon kung ano yung meron ka. Instead, dapat use that as an instrument to do better. Na kapag umangat ka, wag lang hanggang dito. Don't stop there. Instead, umakyat ka pa. Kung may hanggat meron pa, akyatin mo yun. Kasi you will never know unless you try.
I feel like hosting is so much better now na under ako sa The House of Collab. Because before, I'm hosting already. Nag-news reporter na ako, nag-TV host na ako, lahat yan nagawa ko na. Pero this is a different kind or level of hosting kasi mas nailalabas ko kung sino ako. Mas nakilala ko kung ano yung mga dapat na sabihin lang in front of the camera and not. And at the same time, madami akong mga nakasamang host na hindi ko ina-expect na makakasama kong host. Mga tao na tinitingala ko lang dati sa podcast na ngayon, alam mo yun, nasa isang group na kami, na friends na kami. That's why, sobrang, people don't know how it means to me na maging part ng The House of Collab. But my family definitely knows kung gaano nabago ng The House of Collab yung buhay ko. Ano ang favorite shop na kasama mo? Pero nagulat ako, first week ko pa lang, pumupunta na agad kami sa mga kilalang brands. Alam mo yung mga brands na grabe kami ng mommy ko, pinag-iipunan namin ng months bago mabili. Pero doon binigay lang nila ng libre sa amin. Tapos yung mga sapatos na kailangan magko-owner muna ako bago ko bilhin, doon ibibigay lang agad-agad sa'yo. Kaya alam mo yun, sabi ng mommy ko, talaga ba, nakuha mo na? Tapos yung ibang damit ko, hinihingi pa ng mommy ko. Kasi nga, those are the brands na talagang gusto niya. So I'm happy naman na at some point, di ba, sabi ko, me, okay lang. Ako naman ngayon, huwag ka mag-alala, ibibigay ko rin yan sa'yo. Yung mga ganong bagay. Tapos, yung mga pagkain na never ko naman na-try sa hometown ko, or pag unang pagpasok ko dito, I only have 30K sa bangko. Honestly, 30K lang yung meron ako sa bangko. So, hindi ako nakakagala. Kahit milk tea, hindi ko nabibili. Kahit kape, hindi ko nabibili. But right now, because of what happened in the past, because of my experiences after joining the House of Collab, made my life so much better. As in, hindi lang level 1. Kung nasa level 0 ako dati, hindi lang 2, 3, 4, 5 levels yung inangat, kundi sobrang taas talaga. Ngayon lang ako nakaranas na umattend ng mga premieres, yung mga movie premieres na kasama mo yung mismong artista. Tapos mai-interview mo sila. Grabe, sobrang isang achievement yun sa akin. Kasi dati, sino lang naman ini-interview ko, tao lang sa bahay, tapos biglang tao na sa showbiz. Di ba, mga ganun level. Tapos ngayon, parang may mga podcast na ako. Imagine nyo, may podcast ako nakasama yung president ng restoration ng ABS-CBN, si Sir Leo Katigbak. Tapos si Sir Butch Francisco, isa sa mga batikan na showbiz personality sa showbiz industry. Yung mga bagay na ganun, tapos kinukuha ko mga keynote speakers, guests. Alam mo, more than that, yung mga pinagkakaabalahan ko, yung simpleng nakikita lang ako ng tao na, pa-advise naman kasi broken-hearted ako. Dun pa lang, masasabi ko talagang, the THOC created already a big impact sa buhay ko kasi mas madami akong natutulungan. Tsaka mas madami nang humihingi ng advice ko kasi nga, mas nag-i-improve yung contents ko dahil araw-araw nire-remind ako ng The House of Collab na I have to do something about it. Ilang beses na kasi nagpa-opera yung mom ko eh. So dati hirap na hirap kami. It will take her ilang months pa bago magpa-opera kasi laging sinasabi ng mommy ko wala tayong pera. Tapos ngayon, nung alam kong meron na akong enough sa pocket ko, parang sabi ko sa mommy ko, no mommy, sige, maghanap ka ng the best doctor dyan. At ako na bahala. Wala ka nang poproblemahin. Ayoko na yung nahihirapan ka dahil lang wala tayong pera. Sabi ko sa'yo, ako naman. Tapos ngayon, last uwi ko sa kanila nung December, nabigyan ko ng washing machine yung nanay ko. Tapos napag-grocery, all you can ko siya. Like, kunin mo lahat. Yun talaga, dalawa sila ng sister-in-law ko. Sabi ko, i-grocery nyo lahat ng kailangan nyo. Akong bahala. Those are the small wins na proud akong sabihin sa ibang tao na naipanalo ko bilang anak, tsaka bilang part ng family. Akala ko dati yung pagiging flight attendant, yun na yung pinakamalaking sahod na pwede kong makuha. But when I became a content creator, parang hindi lang nag-times 2, hindi lang nag-times 3. Kayo na mag-compute, di ba? Parang ganun. And kaya sobrang happy ako, walang pagsisisi talaga. As in, if I could go back in time, tas inaya ulit ako na maging content creator, tas ganun ulit yung sitwasyon ko, 100 times kung uulit-ulitin tong journey na to. Kasi because of this, talagang nag-level up, hindi lang buhay ko, but buhay din ng pamilya ko. Siguro 5 years from now, actually I'm really happy to say na nagsistart na ako ng mga investments ko ngayon and businesses ko ngayon. Because of the House of Collab, I started my own water refilling station. Wow! Aqua Moorings. Baka makabisita kayo doon. Tapos ngayon, may mga investments na din ako like mga Airbnb, mga computer shop, and soon, baka magtayo tayo ng bar. We don't know. So probably 5 years from now, mas madaming business for Gandang Moorings. Mas maraming tao na mai-inspire.
mas maraming tao na matutulungan. And kung ano man yung na-achieve ko ngayon, I hope to share it with other content creators na nagsisimula pa ngayon. Kaya lagi kong sinasabi sa kanila na if you want something you've never you have to do something you've never done before. So kung natatakot ka mag-level up ng buhay mo ngayon dahil feeling mo walang naniniwala sa'yo, nagsimula din ako dyan. So you better show up and do it. Thought effect sa buhay ko, siguro madami na akong nasabi. If kasama ko lang yung mommy at daddy ko ngayon, kung gaano sila ka-komportable ngayon, dahil sa mga pinapadala at binibili ko sa kanila, sila na mismo nagsasabi na, anak, nasa tamang agency ka, nasa tamang management ka. 1 to 10, it's 100 over 10. Kasi talagang iba na ngayon kung sino ako. Once again, that's my story, and this is Gandang Morengs from the House of Collab Content Creator Season 3.